Dumagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Liwasang Bonifacio sa Maynila nitong weekend upang hilingin ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas mula sa kustudiya ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Senador Christopher Bongo, mas pinili ni Duterte na umuwi at harapin ang kaso sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay at kalusugan. Ibinahagi rin ni Go na hirap na umano si Duterte sa mga simpleng gawain tulad ng pagyuko at pagsuot ng medyas at hindi rin umano na ibibigay sa kanya ang kanyang mga gamot. Hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Anilet yun, alam ni Iyes yun, alam ng mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Di natin alam eh. Pero mas pinili niya umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tatakas si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi na nga niya kaya tumakbo. Nakasungkot. Alam niyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Atty. Medaldea pagkatapos ng hearing nila at saka si Mama Anilet. Kaya siya ganon siya magsalita. Dalawang dahilan, maaaring nag-a-adjust sa oras at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Atty. Medaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya.